Isang araw, sa isang malayong bayan na napapalibutan ng mga bundok at lawa, may isang soft drink na ang pangalan ay Kookang. Ito ay isang napakatamis at masarap na inumin na nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong umiinom nito. Ngunit, may isang malaking suliranin na dala ang Kookang. Sa bayang ito, maraming mga tao ang may diabetes. Ang pag-inom ng matatamis na inumin, tulad ng Kookang, ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa kanilang kalusugan. Kapag ang mga tao ay uhaw at nagnanais ng isang malamig at nakakapawi ng uhaw na inumin, madalas silang lumalapit sa Kookang. Subalit, dahil sa mataas na asukal na nilalaman nito, nagiging sanhi ito ng pagtaas ng kanilang blood sugar level at nagdudulot ng mga problema sa kanilang kalusugan. Ngunit, may isang kababayan sa bayang ito na nagngangalang lemon juice. Si lemon juice ay isang malasakit na prutas na nagtataglay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Speech feedback and browse by Sa push suspended. pamamagitan ng pag-inom ng katas ng lemon, nagiging epektibo ito sa pagpapagaling ng mga taong may diabetes. Ang natural na asidong taglay ng lemon juice ay tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar level at pagpapanatili ng normal na antas nito. Nang malaman ng mga tao sa bayan ang tungkol kay lemon juice, nagsimula silang maghanap at mag-imbento ng mga paraan upang makakuha ng katas ng lemon at magamit ito bilang gamot. Sa tulong ng mga lokal na magsasaka at mga negosyante, nagkaroon sila ng supply ng sariwang Speech lemon feedback at and browse by nagawa push nilang resumed. gumawa ng mga inumin na may halong katas ng lemon. Sa pamamagitan ng pag-inom ng lemon juice, unti-unti itong naging popular sa bayan. Ang mga taong dating umaasa sa kuokang upang mapawi ang kanilang uhaw, ngayon ay nagpapagaling at nagpapanatili ng kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom ng lemon Message. Text juice. box. Ang malasakit at pagmamahal ng mga tao sa bayan ay nagbunga ng isang malusog at masaya nilang pamumuhay. Sa kasalukuyan, ang bayang ito ay kilala bilang Lemonville dahil sa kanilang espesyal na pagmamahal sa lemon juice. Ang kuokang na dating nagdulot ng problema sa kanilang kalusugan ay naging alaala na lamang ng nakaraan. Ang lemon juice ang naging sagot sa kanilang mga suliranin at nagdulot ng pag-asa at pagbabago sa kanilang buhay. Tandaan natin na ang pagmamahal at pag-aalaga sa ating kalusugan ay mahalaga. Sa pamamagitan ng tamang pagkain at pag-inom ng mga natural na sangkap tulad ng lemon juice, maaari nating mapanatili ang ating kalusugan at mabuhay ng malusog at masaya. Sa isang malayong bayan na napapalibutan ng mga bundok at kakahuyan, may isang sasakyan na ang pangalan ay Banang Van. Ito ay isang matandang van na naglilingkod bilang pampasaherong sasakyan sa mga tao sa bayan na ito. Ngunit, may isang kakaibang katangian ang Banang Van. Ito ay nagdadala ng mga pasahero sa bingit ng kamatayan. Ang Banang Van ay kilalang kilala sa bayan dahil sa mga kwento tungkol sa mga paglalakbay nito na dala ang mga pasahero sa mga mapanganib na lugar. Sa tuwing may mga taong nangangailangan ng tulong o nais sumabak sa mga hamon ng buhay, sila ay sumasakay sa Banang Van. Ito ay parang isang huling pagkakataon para sa mga taong handang harapin ang kamatayan upang matupad ang kanilang mga layunin o matulungan ang iba. Ngunit, hindi lahat ng mga taong sumasakay sa Banang Van ay nagtatagumpay sa kanilang mga misyon. May mga kwento ng mga pasahero na hindi na nakabalik mula sa kanilang mga paglalakbay. Subalit, mayroon ding mga kwento ng mga taong nagtagumpay at nakamit ang kanilang mga pangarap o nagawang makatulong sa iba bago sila tuluyang lumisan. Sa kabila ng mga panganib na dala ng Banang Van, may isang mabuting motorsiklo na nagngangalang Badyaw na laging handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang Badyaw ay isang maliit na motorsiklo na may malasakit sa kapwa. Ito ay kilala sa pagiging mabilis at madiskarte sa paglalakbay sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng Banang Van. Kapag may mga taong hindi kayang sumakay o hindi na isumabak sa panganib ng Banang Van, sila ay sumasakay sa Badyaw. Ang Badyaw ay naglilingkod bilang isang mabisang transportasyon para sa mga taong nais pumunta sa mga lugar na hindi abot ng ibang sasakyan. Ito ay isang mabuting kasangkapan para sa mga taong nais maglakbay ng mabilis at ligtas. Ang Banang Van at Badyaw ay magkaiba sa kanilang mga tungkulin, ngunit pareho silang may layuning tumulong sa mga tao. Ang Banang Van ay nagdadala ng mga pasahero sa bingit ng kamatayan, habang ang Badyaw ay nagbibigay ng mabilis at ligtas na paglalakbay sa mga taong nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakasama, ang mga taong nasa malayong bayan na ito ay mayroong mga pagpipilian at tulong na nagbibigay daan sa kanila na maabot ang kanilang mga pangarap o makapaglingkod sa iba. Tandaan natin na sa bawat paglalakbay,
may mga hamon at panganib na maaaring harapin. Ngunit sa pamamagitan ng pagtulong at pagiging handang tumulong sa kapwa, maaari nating malampasan ang mga ito at magkaroon ng positibong pagbabago sa ating mga buhay. Sa isang tahimik na lugar at malayong bayan, may isang pangyayari na hindi inaasahan. Dumating ang isang napakalakas na videoke machine na tila sumasabog ang tunog nito at tumutungtong pa sa mga bubong ng mga bahay. Kapag ito ay tumunog, nagkakaroon ng malalakas na tunog na nagdudulot ng sakit sa ulo at nasasaktan ang mga tenga ng mga taong naririnig ito. Ang mga tao sa bayan ay lubos na naguluhan at natakot sa biglang pagdating ng videoke machine na ito. Hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari at hindi nila alam kung paano ito matatanggal o mapatigil. Ang malalakas na tunog na nagmumula sa videoke machine ay nagdudulot ng pagkabahala at pagkabalisa sa mga tao. Ngunit, sa kabila ng takot at pagkabahala, may isang mabuting mikrofon na nagngangalang Mika ang biglang lumitaw. Si Mika ay isang espesyal na mikrofon na may kakayahang magligtas ng buhay. Kapag ito ay ginamit at nakarinig ng malalakas na tunog mula sa videoke machine, ito ay nagpapalakas at nagiging malakas na tunog rin. Ang mga tao sa bayan ay natuklasan ang kapangyarihan ng Mika at nagsimula silang gamitin ito upang labanan ang malalakas na tunog ng videoke machine. Sa tuwing tumunog ang videoke machine, ginagamit nila ang Mika upang maglabas ng malakas na tunog na Will nagkakasundo feedback sa at 12 tunog ng items per videoke second. machine. Sa pamamagitan nito, ang malalakas na tunog ay nagkakaroon ng tugma at nagiging magaan sa pandinig ng mga tao. Sa tulong ng Mika, ang mga taong nakaririnig ng malalakas na tunog mula sa videoke machine ay hindi na nasasaktan ang kanilang mga ulo at tenga. Ang Mika ay nagiging sandata ng mga tao upang labanan ang kapangyarihan ng videoke machine at pangalagaan ang kanilang kalusugan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga tao sa bayan kung paano gamitin ang mikak ng maayos. Nagkaroon sila ng mga patakaran at pagkakasunduan sa paggamit ng videoke machine at Mika upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Ang malakas na tunog na dati nagdudulot ng takot at panganib ay naging isang daan upang magkaisa at magtulungan ang mga tao sa bayan. Tandaan natin na sa bawat problema o pangyayari na hindi inaasahan, mayroon tayong kakayahang lumaban at maghanap ng solusyon. Ang pagkakaisa at pagtulong-tulong ng mga tao ay mahalaga upang malampasan ang mga hamon na dumarating sa ating buhay.